Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama. At sinasabi niya sa akin, ang alalahanin mo, kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kapag ikaw ay may sakit, hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na iyong maging pagyayaman. Hindi mo may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Kaya't pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong, napaunlarin ang mahal nating bayan. We may now be seated. Good morning. We are gathered here for the launching of the PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program para malayo sa sakit o yakap. To begin our short program, may we call on the PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer, Dr. Edwin Mercado, to deliver his opening remarks. Our dearly beloved President, President Bongbong Marcos Jr., our Secretary of Health, Dr. Ted Herbosa, our Secretary of the Office of Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, our Department of Labor Secretary, Secretary Benvenido Laguesma, sir, former Senator Manuel Mar Rojas, morning, sir, Mayor Del Monte, but I think he called that he's taking care of some urgent matters, Mr. Jason Halandoni, Director and Chief Business Development Office of Care Center Clinic, and Ruel Recinto, our officer in charge of the whole Araneta Group. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, marami pong salamat sa inyong pagdalo ngayong araw na to. Bagamat tayo'y inuulan, ito po ay isang napakalaking milestone dito po sa amin sa PhilHealth. At kami po ay nagagalak na nandito po ang ating mahal na Pangulo para po ihayag itong pagpapalawig po natin itong ating primary care benefit package. So, di kaila po na marami sa inyo ay parte na ng konsulta. Ang konsulta po ay datihan pa nating nailunsad, pero ito po ay napaka-limited. 21 gamot, 15 lab test. Kaya minabuti po namin na palawigin. Dahil po ang ating mga kababayan ay marami pong dagdag na pangangailangan ng gamot. So mula po 21 gamot, ngayon po ay 75 gamot na po ang ating i-cover. At ito pong karagdagang damot ay meron na po tayong ilulunsad na app kung saan po pwedeng i-avail nyo yung inyong prescription kahit saan po sa buong Pilipinas. Kung saan man po meron tayong accredited na mga pharmacies. So ito po ay layunin namin para kayo po ay ilayo sa sakit. Kung kaya't po ang aming bagong programa, ito po ay nirebrand natin ang konsulta into Yakap. Dahil nais po ng ating gobyernong kayo yakapin at ilayo sa sakit. Dahil alam po natin lahat naman tayo, di kaila magkakaroon ng sakit o may mga kamag-anak na may sakit. Pero kung tayo po ay magfo-focus doon sa preventive at hindi ho lumala ang ating sakit, yun ho, in terms of economic terms, mas makabubuti rin ho sa ating bansa. Kaya nais po namin mailayo kayo sa sakit. Kung kaya't po ang aming programa ngayon, mula konsulta ay magiging yakap. At dito po sa datos natin, 40% po ng ating mga nilalabas sa sarili nating bulsa ay ginagastos natin para sa maintenance medicine. So malaki pong kabawasan sa ating nilalabas sa ating sariling bulsa dahil maglalaan po kami ng 20,000 na credit line kada Pilipino pong may sakit. So hindi lamang po ito sa mga Pilipinong na may maintenance medicine, kundi pwede rin nung i-avail kung kayo ay bigla ang magkaroon ng ubo, sipon, pneumonia, para po hindi lumala, mabigyan kayo agad ng sakit at hindi na kailangan magpa-hospital pa. Sa ganung paraan po, mababawasan din yung siksikan natin sa ating hospital at maiiwasan din natin yung paglala ng ating sakit. Bukod po dito sa aming outpatient gamot program,
ay mag-launch din ho kami ng outpatient laboratory. Yung una po, merong 15 lab test na pangkaraniwan sa mga sakit po ng bato, diabetes, hypertension, dyslipidemia o yung mataas ang kolesterol. Ito pong bagong balangkas namin ng mga laboratory ay para po ma-detect at maiwasan at treat po kaagad, mabigyan lunas kaagad yung may mga cancer o nagsisimulang cancer. So isasama na po dyan yung mammography. At ito po, hindi dahil kayo may simptomas. Kapag kayo po ay umidad ng 40 anyos, automatic po, lahat po ng ating kababaihan ay pwede po mag-mammogram. At ito po ay gagawin natin kada 2 taon hanggang umidad kayo ng 50. At yun naman pong pag-edad nun ng 50, tauna na pong gagawin yun. Yun pong lahat na yun, sagot po ng PhilHealth. Yung pong ating colonoscopy, kasi mataas din po ang ating incidence ng colonic cancer. I-cover na rin po yun ng PhilHealth kahit po kayo ay hindi nakakaramdam dahil umidad na kayo nung nandoon po sa standard na kailangan gawin. So meron din po tayong testing sa liver cancer, sa lung cancer, sa prostate cancer, at sa ovarian cancer. So yun po ang una naming i-cover at rest assured po na sa mga susunod na taon, palalawigin pa po namin yan. Titingnan po namin kung pwede na rin i-cover yung iba nating chronic diseases para maaga nating ma-detect. Gaya ng sa puso, gaya ng sa baga, gaya ng sa bato. So ito po ay panimula lamang. Nais po ako magpasalamat of course sa ating mahal na Pangulo, sa kay Secretary Go na talaga ring tumimon sa amin ng pagde-develop namin ng program. Sa ating board members at na pinangungunahan po ni Secretary Ted Horbosa kasi napaka-supportive po ng board namin nung inilahad po namin itong programang ito. At sana po ay lahat kayo ay makinabang. Pwede pong sabihan nyo sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan na magparehistro po sa YAKAP. Dahil ang habol po namin, lahat po ng Pilipino ay maging ma-register at matingnan sa YAKAP. So ito po ay tungo sa isang PhilHealth na mabilis, mapagkakatiwalaan at patas. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat, Secretary Ted Herbosa, ng ating kalihim ng DOH. Please take your seats. Dr. Mercado ng PhilHealth na siyang namumuno at na nagpapatakbo nitong ating bagong programa. Si Secretary Benny Laguesma ng DOLE ay nag-uusap kami, excited siya kasi ang malaking sektor na matutulungan nitong bagong yakap, na itong bagong programa na yakap ay ang ating mga manggagawa. Kaya nakakatuwa naman at talagang yun ang aming mga habol na matulungan. At Secretary Dec Go na nagtumulong sa atin together of course with PhilHealth and DOH na buuhin itong bagong programa na ito. At nandito rin ang ating kaibigan, ang former, what do I address you at? Secretary or Senator? Basta ang ating kaibigan, former Secretary, former Senator, Marojas, at ang lahat ng mga nakikilahok dito sa ating bagong programa. Ang katotohanan, hindi naman talaga ito bagong programa. Ngunit ito'y dating programa na pinalawak namin ng gusto. Dahil po, sa aming karanasan, ang nangyayari, bakit masyadong mataas ang mortality rate kung tawagin sa mga malalaking ospital, sa regional hospital, sa mga provincial hospital? Pagka yung pasyente, ba't ang daming namamatay? At nagtatanong kami, ang sagot sa amin, simple lang. Dahil napakalayo ng ating malalaking ospital doon sa kanilang pinanggagalingan. At kaya napakahirap makapunta kahit na may kaunting nararamdaman, ay sabi hindi na bale dahil napakalayo, kaya kailangan ko maghanap ng mag-alaga ng mga bata, hindi kailangan ko mag-off sa trabaho, kaya magbabayad ako ng pamasahe, lahat-lahat. Kaya kaya namin sabi, pagdating dito sa amin, sa ospital, malala na masyado ang karamdaman nila. Wala na kaming magawa. Basta't inaalagaan na lang yung ang tawag sa mga doktor, make comfortable na lang. Kaya sabi, paano natin may iwasan yon? Dahil kailangan ibaba ang healthcare natin
na hindi lamang sa malalaking ospital, kung hindi sa mga maliliit na mga clinic, maliliit. Ang tawag natin dati, RHU, yung Rural Health Unit. Ngunit hindi talaga masyadong nalalagyan ng doktor at saka ng nurse at saka midwife yung mga RHU natin. Kaya hindi natuloy yung programang yun na mabuti. Kaya ito ngayon ang aming ginagawa. Dahil ang karamihan, siguro mga 80-85% ng reklamo ng may nararamdaman ay simple lamang, hindi naman komplikado. Titignan lang ng doktor, mabibigyan lang ng gamot, sasabihan, magpahinga ka ng konti bago ka papasok ulit. Kayang-kaya yun sa hindi kailangan pumunta pa sa regional hospital, sa tertiary care hospital, sa provincial hospital, kaya naman doon sa mas maliliit. Kaya ito yung aming ginawa. Binaba natin ang serbisyo ng healthcare natin para mas malapit doon sa pinanggagalingan ng ating mga magiging pasyente at hindi na kailangan magpa-confine sa malalaking ospital. Kaya maayos na yung problema nila. Kaya yan ang layunin talaga nitong ating yakap program. Kaya karagdagan pa doon, maraming tayong ginawa. Yung nagdagdag tayo ng mga testing, kagaya ng naipaliwanag ng ating yung mga tagapagsalita kanina, ay marami ng 13 laboratory tests, 6 na cancer screening, kabilang na rin ang mammogram, liver ultrasound, low-dose chest CT scan, colonoscopy, at pati na yung gamot. Binawasan natin at dinagdagan natin ang mga gamot mula sa 54 na gamot, naging 75 na ang gamot na covered ngayon ng PhilHealth. Kaya yan ay malaking maitutulong natin sa ating mga kababayan at mas malaki na ang coverage. Kasama din dyan, ang malaking reklamo dati sa PhilHealth ay napakahaba ng mga pila at nag-aantay masyado yung mga tao para makuha nila yung kanilang claim. Ngayon, talagang pinupursige namin na mag-digitalize ang PhilHealth para hindi na kinakamay ang mga registration, ang mga konsultasyon, ngayon nagagawa na online. Hanggat lahat, yung mga registration, pwede nang online. Siyempre, kung magpapatingin ka, pupunta ka, magpapatingin ka sa doktor. Pero lahat ng record mo, online na. Kaya pagka nabigyan kayo ng prescription, ay hindi nyo kailangan kunin doon din sa ospital kung saan mo nakuha yung prescription. Kung saan ang malapit na PhilHealth accredited na pharmacy, doon na lang kayo kukuha. Meron kayong bibigyan kayo ng QR code. At yung QR code na yon, basta ipakita ninyo doon sa lugar na yon, makukuha nyo na yung gamot. Kaya kasama yung digitalization dyan. Lahat po ito ay mga natutunan nating leksyon nung nakaraang pandemya. At nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin kung ano yung pagkukulang ng ating healthcare system, kung ano yung mga kailangan patibayin, ano yung magandang nangyari. Kaya ito yung aming ginawa. At para pinalalapit natin ang healthcare system natin sa taong bayan para naman, unang-una, sila ay magpapatingin kagad kapag sila ay may nararamdaman. At bukod pa doon, makakatulong pa tayo kung sakali man kailangan silang magpagamot, ay tinutulungan natin sila para pagpamura ng gamot, para bayaran na ng insurance, ng PhilHealth, yung mga gamot at saka yung mga ibang test at yung mga ibang serbisyo. Lahat po yan ay sa aming layunin na talagang pagandahin ang healthcare system natin dito sa Pilipinas. At sa palagay ko, dito pagpatuloy ng yakap na programa ay mararamdaman ng taong bayan na ang pamahalaan ay nandito at ginagawa ang lahat at ginagamit lahat ng kakayahan ng buong pamahalaan upang tulungan kayo. Lalong-lalo na kapag kayo ay may sakit. Hindi ko makalimutan ang payo sa akin ng aking ama. At sinasabi niya sa akin, alalahanin mo yung healthcare system natin. Sabi niya dahil kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka kasikat, kapag ikaw ay may sakit,
hindi mo mararamdaman ang inyong naging pagsisikat na inyong maging pagyayaman. Hindi mo may enjoy pagsama sa inyong pamilya at lahat ito ay mas mahalaga sa yaman, mas mahalaga sa sikat. Kaya't yan po ang binibigyan namin ng prioridad, ang ating mga kababayan na sila ay maging healthy, sila ay may malalapitan at may tutulong kapag sila man ay magkaroon ng karamdaman. Tulungan niyo po kami. Ang isa pang bagay na kailangan natin talagang tugunan, kailangan malaman ng tao na merong ganito. Kung minsan gumagawa kami ng programa na maganda, ngunit walang nag-a-avail dahil hindi nila alam. At kung alam man nila, hindi nila alam kung paano gagawin. Saan sila pupunta o saan sila ano yung website na pupuntahan nila, ano yung e-gov app. Kaya gagamitin po natin lahat ng pasilidad ng pamahalaan upang ipalaman sa taong bayan na may ganitong klaseng programa at ganito ang pag-avail kung ano yung pangangailangan ninyo. Kaya po, i-download nyo na po yung eGov Super App. Dahil pag na-download po ninyo, lahat po ito, halos lahat, kasi sila kailangan magpatingin sa doktor, pero halos lahat, yung registration hanggang sa pagkuha sa parmasya ng inyong gamot, lahat ay magagawa na online. Pagka nasa inyo na yung eGov app, para mas madali naman, hindi nyo kayo babiyahe mula sa inyong tinitirahan hanggang sa malalayong mga capital city, sa malalaking regional center, doon na lang po kayo. Kaya ito po ay para mas madaling mag-avail lahat ng ating mga kababayan dito sa ating bagong serbisyo na ito, dito sa ating bagong programa na ito. Kaya po ay sana pagpatuloy ninyo na parabihin ang ating mga yakap program areas, at ito po ay mararamdaman po ng taong bayan at wala nang mas mahalaga sa ating lahat kung hindi ang maging healthy, maging masigla, at hindi lamang para sa atin, kundi pati para sa ating mga pamilya. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Thank you very much, Mr. President.